Habang palapit ako kay Araba, inis na inis ako. Kala mo, parang walang ginawa kung makatawag. At kung makangiti sa'yo, parang walang kasalanan sa'yo. At ayun, pinakilala niya ako sa kapatid niya. Hindi ko masyadong gaano pinapansin ang kanyang kapatid dahil sa sobrang inis ko. Habang nakaupo ako sa labas, nagsisisya ang iba. Yung iba naman, umiinom ng mga kape. Hinanap ko yung amo ko dahil nabubwisit na nga ako, gusto ko nang umuwi. Papaalam lang ako sa kanya bilang respeto at pumunta pa rin ako. Sabi ng mga tauhan doon, nasa taas pa si amo. At dahil kabisado ko naman ng bahay niya, pumasok na ako sa loob. Umakyat na ako sa taas. Hinanap ko na siya. Tinatawag ko yung pangalan niya at narinig naman ako nito. Sobrang tuwa niya nung nakita ako. Nagyakapan kami at nagkamustahan. Ang sabi niya, pasensya ka na. Kung matagal akong bumaba, marami pa kasi akong ginagawa. Kamusta ka na? Ay, huminga ako na malalim. Bakit ba nandito ang kliyente mo na si Salwa? Anong ginagawa niya sa labas? Salwa Ibrahim? Sabi niya sa akin. Well, matagal na natin siyang kliyente. At inimbitahan ko lang siya bilang salo-salo natin. At ang sabi ng amo ko, bakit? Anong meron? Bakit malungkot ang mukha mo? Hindi ko pa masasabi sa ngayon sa kanya. Pero, sabi ko, galit ako sa tao na yan. Napakasalbahin yan. Nagtataka ang amo ko. Talaga? Well, kung malakas ng loob mo, kung okay ka na, ikwento mo sa akin. Nandito lang naman ako. At nang mapagsabihan ko, sabi ko hindi. Hindi na kailangan. Kaya ko siya. Napansin niyang umiiyak ako. May luha sa mga mata ko. Nag-alala ang amo ko sa akin. Ano bang ginawa sa'yo niya? Sabihin mo sa akin. Basta ayoko sa kanya. Masama siyang tao. Hindi na rin ako magtatagal at magpapaalam na ako. Salamat at masaya ako sa tagumpay ng business mo. Ang sabi niya, ano ka ba? Kakarating mo lang. Aalis ka na kaagad. At ang sabi ko, paano ako magsasaya kung nandyan yung gaga na yan? Nagsorry siya sa akin. Hindi ko alam, anak, na may problema ka sa kanya. Pasensya ka na. Sa susunod, sasabihan kita. O di kaya, hindi ko na siya iimbitahan. Dahil ayoko naman na makaramdam ka ng ganyan. Galit ka ba sa akin? Hindi ako galit sa'yo. Sinasabi ko lang sa'yo na gusto ko nang umuwi. Pati ba ako madadamay sa galit mo? Ngayon lang tayo nagkita. Ang tagal mo nang nawala. Nag-stay muna ako kasi tama rin naman ang amo ko. Bakit pati siya madadamay? Siguro mga kalahating oras, nakipagplastikan ako. Kung ano-ano mga kayabangan ang pinagkukwento nila. Mawala rin namang kwenta. Hanggang sa tuluyan na nagpaalam na ako sa amo ko at nagyakapan kami bago umuwi. Ang sabi niya, kung may oras ka, ayusin mo yung passport mo at sasama ka sa akin papuntang Dubai. Sumama ka sa akin, anak. Kailangan mo naman mag-unwind. Kailangan mo mag-relax. Nag-book na ako ng Uber. Pauwi na ako. Hindi ko na inistorbo yung haris namin na magsusundo sa akin. Alam ko naman tulog na siya. Lumalakad ako papuntang gate. May konting kalayuan. Siyempre, sa laki ba naman ang mansyon niya? Biglang may bumusina sa likod ko. Nagulat ako. Nabwisit.
Nakastop ng sasakyan at bigla ko tong pinukpok. Ano bang problema mo? Bakit ka nagbubusina dyan? Binaba niya ang salamin. Nagsorry siya sa akin. Ang sabi niya, ako yung kapatid ni Salwa. Saan ka papunta? Uff, mas lalo ako nanggigil. Kala mo naman. Ano pakialam mo kung saan ako pupunta? Sa impyerno, sumama ka. Gusto mong sumama. Susunduin ko rin naman ng kapatid ko, kaya kung gusto mo, sumabay ka na sa amin. Sinundan niya ako hanggang gate. Ang tagal ng Uber ko. Halos 10 minutes ako nakatayo doon at nang doon din siya. Inis na inis ako. Alam ko naman nakatingin siya sa akin. Visit na to. Ang pangit ng gabi ko ngayon. Sa sobrang inis ko, nagyosi muna ako. Abay, lumapit na naman. Pagkabukas din ng pinto, binato ko siya ng yosi ko. Pwede ba? Umalis ka sa unahan ko. Nabubwisit ako sa inyong magkakapatid. Mga oras na yun, wala na akong pakialam. Kung anong sasabihin niya. Bakit nadama yung kapatid? Ang sabi niya, nakuha ko na. Galit ka sa kapatid ko. May ginawa sa'yo si Salwa. Okay. Gets ko naman kung salbahe ang kapatid ko. Pero, magkakapatid, magkakaibang ugali. Concern lang ako sa'yo kasi babae ka at nakatayo ka dyan. Hating gabi na Nagmalasakit lang naman ako sa'yo. Pues hindi ko kailangan ng malasakit mo. Ang kailangan ko, lubayan mo ko, umalis ka sa paningin ko. At dumating na ang Uber, inirapan ko talaga siya. Binagsak kong pintuan ng Uber. At sabay, hindi ko namalayan. Galit pala yung driver sa akin. Napagtanto ko. Nabagsak ko palang sasakyan niya. Akala ko kasi sasakyan ko. Natawa na lang ako, sabi ko. Pasensya ka na. Kasi yung lalaki na yun, iniinis ako. Sabi niya, babae ka kasi gabing-gabi na. Marami talaga dito. Sabi ko sa driver, pwede ba akong magyosi? Pabukas na lang ng bintana. Sabi niya, pwede pero pagdating doon sa bandang dulo na yun, hindi na pwede kasi may mga checkpoint doon. Naiintindihan ko. Stress lang ako. Mahigpit kasi sa bansa na yun. At 3:00 na madaling araw. Kaya na-check kami. Inis na inis ako. Ay nako, bakit ba to nangyayaring gabi na to? Pinababa yung Uber na driver. Sumilip yung pulis doon at ang sabi, ilabas mong ikama mo. Nainis talaga ako. Ay naku, buisit. Bakit ba kasi nangyayari ito? Buisit talagang Salwa na yan. Siya yung malas ko sa buhay ko. Nagulat na lang ako, nandun yung kapatid ni Salwa. Kinakausap yung mga polis. Ano to? Pakialamero talaga kayong magkakapatid. Nainis talaga ako. Pumasok yung driver at dala niya ang ikama ko. Okay na tayo. May tumulong sa atin. Yung lalaking yun. Hindi ko alam, hindi ko rin kilala. Nagpatuloy ako sa pagyoyosi ko. At nakaidlip din ako siguro mga 5 minuto. At nasa bahay na ako, ginising na lang ako ng driver. Sabi niya, madam, andito na tayo. Sabi ko, salamat. Nagtip na din ako. Pagbaba ko, paglingon ko, nandoon yung kapatid ni Salwa. Punyemas, ano bang gusto ng lalaki na to? Bakit hanggang bahay sindan ako? Kinausap ko yung driver. Nakita mo ba siya nakabuntot sa atin? Hindi ko napansin. Pumasok ka na, madam, baka masamang tao yan. Sabi ko, kilala ko siya. Kapatid siya ng demonyong kilala ko. Napatawa na lang yung driver. Alam niya, naiinis ako. Pagpasok ko sa gate, binusinahan na naman ako. Sabi niya, papasok ka lang ba? Tatalikod ka lang ba? Ni hindi ka man lang magpapasalamat sa akin? Parang pilyo at nangaasar ang boses niya. At yung mukha niya,
Parang nang bubwisit. Wow, sabi ko, ako pa ngayon ang may utang na loob sa'yo. Bakit? Sinabi ko ba? Sundan mo ko at tulungan mo ko. Hindi ako humingi sa'yo ng tulong. Mukha mo. Binagsak ko ang gate ng pasara. Kinabukasan nagtrabaho kami. Sobrang busy. Maraming home service. Pagdating ng gabi nakatanggap ako ng message. Galing sa kapatid ni Araba. Ay nako naman, pati naman number ko nakuha niya. Nakalimutan ko pala. May number pala nakapaskil sa salon namin. Tumawag siya at ang sabi niya, pwede ba kami magpa-home service sa'yo? Kami ng mga kaibigan ko. Sabi ko, hindi kami nagsiserve para sa mga lalaki. Para sa mga babae lang kami. Para sa mga babae nga, mga kaibigan kong babae. Sabi ko, sige, ano kailangan nyo? At dumating na yung araw na nagpa-schedule sila sa akin. Nagulat ako. Pagdating ko pa lang sa bahay niya. Ano to? Palasyo ba to? Laki naman nito. Bahay niya ba to? Baka maling address tayo, sabi ko sa driver ko. Hindi madam, ito talaga. Tinawagan ko siya. Sabi ko nasa pin location na kami. At lumabas na yung driver niya. Sinundo kami, pinagbuksan ng gate. Lahat kami nalula. Lahat kami napawaw. Ang ganda ng loob. Sabi ng tao ko, ma'am, sino bang kliyente na to? Parang ang jackpot natin, ang yaman na. Baka royal family to. Sabi ko hindi. Walang royal na family magnanakaw. Natawa sila dahil nakwento ko naman sa kanila kung anong nangyari. Sa bagay, tawang-tawa na lang kami. Pagpasok namin mismo sa bahay, grabe. Para ka talagang nasa palasyo. At may kwarto doon, hinatid kami ng mga katulong. Sino ba tong mga to? Daming magagandang babae. Nagulat talaga kami. Iba't ibang lahi sila kasi iba't iba ang kulay ng buhok eh. Iba't iba rin ang mukha. Napakaganda nila. Pinaupo muna kami sa isang majlis, isang kwarto. Grabe, kwarto pa lang parang bahay na sa sobrang laki. Dumating ang isang katulong na Indonesian at ang sabi pinapatawag daw ako. Sumama daw ako kung pwede. Sumama rin naman ako. Pagdating ko, nasa second floor ata yun. Sabi ko, ang laki naman bahay na to. Tumawang katulong. Oo, mayaman talaga ang amo ko. Dahil isa siyang pilot. Pamilya sila ng mga pilot. Meron silang business din sa Amerika. At sa London, nakaupo ako at saglit lang dumating na yung kapatid ni Araba. Nagpasalamat siya sa akin na pinaunlakan ko ang imbitasyon niya. Sabi ko wala kang imbitasyon. Nagbukas sa akin ng home service kaya ako nandito sa harapan mo. Sabi niya, ganyan ka ba talaga? Bakit parang lagi kang high blood? Bakit parang ang taray-taray mo? Hindi ba pwedeng umiti ka? Binigyan kitang clients, di ba? Binigyan kitang tao. Pisit na to. Utang na loob ko ba yan? Sa tingin mo may utang na loob ako sa'yo sa pagbigay mo ng kliyente sa akin? Lahat ba sa inyo utang na loob na lang? Relax. Chill. Yun ang sabi niya sa akin. Nakakabwisit ka. Kung alam mo lang nakakabwisit kayong magkakapatid. Ano bang problema mo sa kapatid ko? Bakit gano'n na lang ang galit mo sa kanya? Ano bang pakialam mo? Wala ka namang pakialam at wala kang magagawa sa problema ko. Aalis na kami. Wala rin naman palang kwentang pinuntahan na to. Nagsayang lang ako ng oras. Inabutan niya ako ng 5,000. Andito. Bayaran ko yung oras mo.
Hawak ko yung pintuan at tumingin ako sa kanya. Bakit? Di ba sabi mo, nagsayang ka lang ng oras? Kaya ito, kunin mo ang 5,000. Sa pera natin siguro nasa 60,000 yun. Nagulat ako. Pero nandun pa rin yung pride. 5,000. Kulang pa yan sa ginawa ng kapatid mo sa akin. Hinawakan niya yung phone niya at ang sabi niya sa akin, mamili ka. Ikukwento mo sa akin, sasabihin mo, or tatawagan ko yung kapatid ko kung anong ginawa niya sa'yo. Nagulat ako. Ano to? Pero hindi ako nagpatinag. Mas lalo ko siyang ginalit. Tawagan mo. Sino bang tinatakot mo? Tawagan mo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Lumapit ako sa kanya ng pagalit. At yung perang na yan, kulang pa yan sa ninakaw ninyo sa akin. Sabi niya, sige, hindi na kita pipilitin. Ayokong umalis ka sa pinto na yan. Nagalit ka sa akin. Gusto ko lang naman gumawa ng kabutihan. Makatulong sa'yo. Nandun yung mga kaibigan kong babae sa baba. Lahat ng services na gusto nila, babayaran ko. Wow! Habang nagpapaayos sila, yung iba naman, nagpahamam magribi sa amin. Pagod na pagod kami pag-uwi sa bahay. Salamat na lang, nakakota kami ng gabi na yun. Ilang buwan nang dumaan, naging maayos naman ang salon. Mga kita namin, naghahati-hati kami pa rin ng mga tao ko. Napakasaya. Nakaipon kahit pa konti-konti. Yung anak ko napapadalhan ko na kahit pa paano. Pero nandun pa rin yung gusto ko na sana ay lumaki pa ang salon ko. Hanggang sa bigla na lang may nagpadala ng bulaklak sa salon. Ang dami, siguro mga 10 bouquet. Hindi ko alam kung sino. Wala akong idea. Sino ba naman ako para bigyan ng ganong karaming bulaklak? May mga regalo pa. May mga mamahalin na abaya. May mga bag. May mga relo. Sandals. Perfume. May mga alahas pa. Hindi ko talaga alam kung sino nagpapadala sa akin. Kaya kanino ako magpapasalamat. Re-review ko ang CCTV. Hindi ko rin naman yung kilala. Sabi ko sa driver, kapag naulit to, kunin mo yung info. Sino bang nagpapadala? Kasi hindi pwede to na hindi ko alam kung sino. Tumawag si Araba at ang sabi ko, ano kailangan ng lintik na to? Sinagot ko rin naman kahit galit ako sa kanya. At ang sabi, tanggapin mo ang regalo ng kapatid ko. Kung galit ka sa akin, galit ka sa akin. Huwag mong idama yung kapatid ko. At kung galit ka sa akin dahil sa kontrata natin, dahil sa pagsingil ko sa'yo, karapatan ko yun. Wala tayong kontrata. Pinagamit mo lang ang pangalan mo sa akin. Wala tayong usapan na sisingilin mo ko. Napaka-demonyo mo. Pasensya ka na. Yun ang sabi niya sa akin. Nagbi-business lang tayo. Business ko. Hindi mo business. Nahihibang ka. Binabaan ako ng phone. Natuloy yung pagpunta namin sa Dubai. Pati ng amo ko. Sinama niya rin yung mga staff ko. Yung iba hindi nakasama dahil walang papel. Nakakalungkot nga eh. Naawa ko sa kanila. Binigyan ko na lang sila ng bonus para matuwa sila. Ayoko silang malungkot habang wala kami. Sa salon lang sila nag-duty. Bawal mag-home service kapag wala ako. Nang nasa Dubai na kami,
Hindi ko rin naman yung gasto lahat. Talagang gasto rin ni amo. Napakaganda ng mga pinupuntahan namin. Nag-enjoy talaga kami. Pagdating ng gabi, nagiinuman kami. Doon sa Dubai, bukas sa mga alak doon. Ang daming club, ang daming inumin. Napaka-open lahat doon. Napakasaya. Sabi ko sa amo ko, ang laki ng ginastos mo sa akin. Salamat. Habang nagiinuman kami, nagsasayawan, napaka-sarap ng gabi na yun. Sobrang enjoy talaga kami. Hanggang nagulat na lang ako, bakit nandun ang kapatid ni Salwa? Nainis ako, tumalikod ako at inirapan ko siya ng galit. Sinundan niya ako at sabi niya, natanggap mo ba yung mga regalo ko sa'yo? Hinila niya ako sa braso dahil alam niyang paalis na naman ako. Humarap ako ng galit, huwag mo ko nga hawakan. At ang sabi ko sa kanya, itatapon ko yung pabalik sa'yo, huwag kang mag-alala. Mukhang napansin ng amo ko na hindi ako okay. At lumapit ang amo ko. May problema ba tayo? Kinausap niya ang kapatid ni Salwa. Galit siya sa akin. Hindi ko alam kung dahil anong ginawa ng kapatid ko sa kanya, kung bakit ako nadadamay sa galit niya. Tumingin ang amo ko sa akin at parang nagets na niya kung bakit ako galit. At ang sabi niya, pasensya ka na ha, pero hindi to ang tamang oras at lugar na pag-uusapan ninyong mga bagay na yan. Humingi siya ng paumanin sa amo ko at sa akin din. Pero nung gabi na yun, hindi niya na ako linubayan. Pati yung table namin magkakatabi. May kasama pa nga siyang babae pero panay yung tingin niya sa akin. Naiinis talaga ako. Ano bang kailangan ng tao na to sa akin? Well, nakainom na ako. Ayoko naman mawala ako sa sarili ko at magwala ako doon. Kinontrol ko na lang ang sarili ko. Nagpaalam na ako sa amo ko na pupunta na ako sa hotel namin at magpapahinga. Pagkagising ko, ang sakit ng ulo ko. Sakit ng mga katawan ko. Naligo ako at nag-ayos. Kinatok na ako ng amo ko. At ang sabi niya, okay ka na ba? Masakit ba ang ulo mo? Sabi ko, oo, ang sakit ng ulo ko. Ang sakit ng katawan ko. Nako, baka napano ka. Gusto mo ba magpa-x-ray tayo? Ha? Sabi ko, bakit naman ako magpapa-x-ray? Natawa ako sa kanya. Bakit? Alam mo ba kung anong ginawa mo kagabi? Anong meron? Anong ginawa ko? Oh my God. Akala ko umuwi lang ako ng payapa. Sabi ng amo ko, nagwala daw ako. Nagsisigaw daw ako. Hindi na niya daw alam kung anong gagawin niya sa akin. Ang dami kong nainom pala. Halos hindi ko maalala kung anong ginawa ko. Pero masakit ang mga katawan ko. Ang hirap daw nilang buhatin ako. Hindi ako nagpapabuhat. Nagwawala daw talaga ako. Niyakap ako ng amo ko, nagulat ako. Hindi ko maintindihan bakit ganun ang concern niya. So parang ang lala ng ginawa ko. Sabi ko sa mga tao ko, nasaksihan niyo ba ang ginawa ko? Nakita nila. Sabi ko, pasensya na kayo. Hindi ko napigilan yung sarili kong uminom. Ang sabi ng amo ko, humingi daw ako ng tawad sa kapatid ni Salwa. Pinagsasampal ko daw to. Pinagsusuntok, pinagtatadyakan. Siya lang nang tumulong sa akin na magbuhat. Maraming gustong tumulong, pero sabi niya, hindi kita pinahawakan sa ibang lalaki. Kaya, yung kapatid lang ni Salwa, ang pinalapit ko sa'yo, hindi ka namin kaya. Napakalakas mo, nagsisigaw ka.
Alam mo bang halos 30 minutes kang nagwala hanggang sa na-pass out ka na lang. Nakakahiya. Sobrang hiya ko nun. Wala akong magawa kundi tawagan ang kapatid ni Salwa. Tumawag ako sa kanya agad habang kaharap yung amo ko. Ang sabi ko, nandito yung amo ko, kinukwento sa akin kung anong ginawa ko kagabi. Hindi ko sinasadya. Tinanong niya ako agad kung kamusta ng kalagayan ko. Pwede daw ako pumunta sa ospital. Okay lang naman ako, kako. Masakit lang ang ulo ko. Medyo yung katawan ko masakit. At sabi niya, papunta na ako dyan. May dala akong gamot. Yung mga kasama ko nagtilian, nagtawanan, kinilig sila. Masama ang pakiramdam ko. Hindi ko na napansin kung bakit sila nagsisigawan or bakit sila kinikilig. Pati yung amo ko parang kinikilig din. Ang sabi niya, alam mo gusto ka nun. Hindi ako pumapato sa demonyo. Nagtawanan na lang kaming lahat. Biniro pa ako ng amo ko, ano ka ba? May kaya yun. Pati hindi mo pagbigyan. Ang gwapo-gwapo nga eh. Yan ang sabi ng amo ko. Ikaw ha? Baka mamaya mas mayaman ka pa sa akin kapag naging asawa mo yun. Tsuh, mayaman. May mayaman bang magnanakaw? Ano bang sinasabi mo? Sabi ng amo ko. Basta, di ako naniniwala mayayaman ang mga yan. Magnanakaw yung mga yan. Ay naku, sabi niya ganun. Sa ngayon, huwag mo munang isipin yan. Nag-doorbell ang aming room at dumating na nga siya. Pinapasok din namin siya. Sabi ko, gusto kong personal na magpasalamat sa iyo at mag-sorry na rin kung anong ginawa ko sa iyo kagabi. Pangako, hindi ko talaga alam kung anong ginagawa ko. At hindi naman kasi ako laging umiinom ng alak, kaya mabilis ako tamaan. At hindi ko rin alam na ganun ako malasing. Tumawa lang siya at sabi niya wala yun. Pero, pwede bang imbitahan ko kayo? Pwede bang imbitahan ko kayo doon sa resto bar namin? At nagulat ako. May resto bar daw sila. At lahat ng kukunin niyo doon is for free habang andito kayo. Guest niya daw kami. Binigyan niya ang amo ko ng calling card at tamang pin locations ng resto bar.